There are many hardships na naranasan natin sa kanila kasi masawa tulad tayo dito sa Panginoon. So sa ito mga kapatid, ang text natin ay nakatagpa sa 1 Timothy chapter 4 verse 8. Sinasabi sa New International Version, for physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come. So sa Tagalog naman, Magandang Balita Biblia Version, may pakikinabang sa pagsasanay ng katawan, ngunit higit ang pakinabang sa pagsasanay sa kabanalan sapagkat may pangako, hindi lamang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. So ang title ng ating text sa umagang ito, mga kapatid na pamagitan, Exercise Increases Strength. So alam niyo mga kapatid, exercise ay particular sa lahat ng tao. Kahit saan ka pupunta, maging sa city man, probinsya man, pariman, etc. So makikita niyo sa YouTube na ang daming klase ng exercise na makikita natin, di ba? Mga bata at matanda ay mahilig para maging maganda ang forma ng kanilang katawan. Mga matataba, mga katulad ko, so, gusto nila mag-exercise para pumayat. Iba, mga payat naman gusto mag-workout para tumaba sila. Kung buksan mo ang television, sa social media, ang daming lumalabas na tipo ng exercises. Mga senior, pipili ka na lang kung ang mga simple exercise na dapat mong gawin. Kasi kapag seniors ka, hindi mo na dapat gawin yung mahihirap pagka mamaya hospital ng bagsak mo. Kaya yung piliin yung mga mahihirap ay mga exercises ng mga tatanda. Mga kabataan naman, pare ito yata, sa gym sila pumunta sa kanilang free time. Sino ba nag-gym dito sa inyo? Sila. Ha? Sila, pastor. Sila? sa pa nag-gym eh. Sa Como, mga argatsi doon, nag-gym sila. Ewan ko sa ibang church kung meron silang ganun. Dahil mapera sila doon, parang pagpayad sa gym eh. Hindi naman kasi libre yung gym eh. Kung may pera ka, kung may panahon ka, penta ka. Pero kapag wala, sa bahay na lang kayo. Ano ba ang gym nyo sa bahay nyo? Baka cellphone naman ang gym nyo, no? Mag-zumba, pastor. Zumba. Eating. Kaya sa ano na ito, mga kapatid, ay may tatlong bagay na pag-aralan natin na mahalaga sa buhay natin bilang Kristiyano. Ano ba ito? Yung physical strength natin. Pangalawa, yung mental strength at spiritual strength ang pangatlo. So, bago tayo magpatuloy sa ating mensahe, talangin muna tayo. Amang banal sa langit, ulit na nagpupuri ng salamat sa ikabutihan. Purihin ka sa ating Diyos at Patrius, nakikilan Diyos sa sovereign, almighty na may control sa lahat ng bagay. Panginoon, maraming salamat muli sa araw na ito. Tinipon mo kami upang sabihin sa Espiritu ng Tuhanan. Maraming salamat sa born experience. Maraming salamat sa mga prayers, mga trabaho, ang kalabas sa amin na kaya nakita isa sa kaligtasan. Tunay nga, kung wala ka sa aming buhay, wala kayong magagawa. Kaya kami nagpupunin po salamat sa kabutihan mo sa bawat sa amin, Panginoon. Sa oras na yun, naras na pagtitipon, na kayo ang pangunang bawat sa amin, Panginoon. Patiran, bigyan mo sila ng malinaw na pagkunawa para maintindihan nila mabuti ang mga salita namin tatalakay sa umagang ito at paggamit ito sa pang-araw-araw ng pamumuhay. Pero din aking sarili na tulungan mo na may kasumplihan. Dahil sa sarili namin kakayanan, wala kayong magagawa. Kaya kailangan namin yung tulong, yung gawin mo sa buhay ng bawat sa amin. At naway sa ang pagtitipon sa araw na ito, ang pangalan lang may taas, is we pray. Amen. Okay? Itan tayo sa tatlong bagay sa palagay natin. Sabi na dito, what value can we achieve through exercises?
Sa buhay natin, nakita niyo kanina, may tatlong bagay na exercise natin para maganda yung kalagayan natin. Ang una sinasabi dito is that exercise increases physical strength. So, ang katawan natin mga kapatid, kailangan natin ang physical exercise dahil sa mga nangyayari sa ngayon, kung hindi tayo mag-exercise, lalo-lalo sa pagod tayo sa trabaho, na-stress tayo, na naghihina tayo, dahil humihina yung katawan natin, kaya kailangan natin ang physical exercise, physical strength, sinasabi dito, exercise increases physical strength. Bawat Kristiyano ay dapat, hindi lamang ito ituro sa iba, dapat niyang sundin ang mga ito dapat tayo magsanay sa kabanalan. Ibig sabihin lang dito na bilang santunin naman ng palataya mga kapatid, hindi lang yung physical strength na dapat natin paghandaan, kundi sundin din natin ang mga exercise natin sa mamuhay ng kabanalan. Kailangan natin ang spiritual na pagsasanay at ehersisyo. Ang pagsunod kay Kristo ay hindi tulad sa isang pamasyal lamang. Kung minsan naman, tayo'y parang naliksahan sa takbuhan. Kung ang physical na pagsasanay ay nakapuputi sa katawan, ang spiritual pagsasanay ay magdudulot ng lubos na kalusugan. At katawan, kaluluwa, espiritu sa buhay nito at sa susunod na buhay. So sinasabi dito, physical exercise is needed more today than ever because of the war and fear of our present day society. Stress and strain decrease our energy. So kung minsan, dahil sa sobrang pagod tayo sa aming trabaho, nanghihina tayo. So ang ginagawa natin, susulitin na lang sa pagkain kung minsan, di ba? Kung minsan susulitin sa tutulog, kung minsan susulitin na lang sa paghawak ng gadget natin. So, mawawala yung tension natin, di ba? Sinasabi na exercise, release tense muscles, encourages healthy blood flow and prevents heart attack and lung problems. It increases strength and often improves blood flow. Di ba? Sa sobra ng pagod tayo sa trabaho, so, natetens tayo. Yung mga katawan natin ay naghihina. Ang exercise, mga kapatid, maraming tulong ito sa atin. Sinasabi, encourages health blood flow. So, magiging yung dugo natin, maganda yung takbo niya na magpasok sa mga vein natin and prevents heart attack. Sino bang may heart attack dito sa inyo? Wala ba? Kung meron man, alam niyo ang dahilan, kulang kayong exercise, kaya mag-exercise tayo. Kung meron kayong lung problem, so kailangan talaga mag-exercise tayo. In order that it will increase our strength and improves one's health. So kung mag-exercise ka, kahit may edad ka na, mukhang bata ka katulad ko, di ba? Kapag bata ka pa naman, mag-exercise mo, lalo bumata ang katawan mo. Kaya kailangan natin ng physical exercise sa ating buhay. Millions of people are now aware of the value of exercise. The doctors recommend the daily walking, bicycle riding, and other forms of working out. Alam niyo, kapag magpapadukor kayo kung meron kayong sakit, tinatanong na kung anong kinakain niyo. Tinatanong na niya kung anong movimento ninyo. Sabi niya, mag-dieta ka, mag-exercise. Kaya nagsasabi nila sa atin. But, huwag niyo naman hayaan na sobra naman ng exercise ninyo, di ba? Lahat ng bagay na sobra, hindi maganda yon. Kaya, mag-exercise ka, tama lang. Mag-exercise 30 minutes a day, okay na yun. Kung gawin mo isang oras, siyadong mahaba na, bawasan mo naman. Para magiging nag-condition tayo palagi sa katawan natin. Kung hindi naman, mag-walking tayo, magkakad tayo, mahal ng gasolina. So, mas maganda, magkakadalaga ka. O mag-patine o mag-bisikleta. Kaya para makakita tayo ng gasolina. Gasolina po kahapon. Diesel, 22 euro na. 2 euro. Kaya wala. Sabi ng journal tatas pa daw, hanggang naabot daw 500 yata isang baril yun eh. Sa ngayon, 100 lang isa eh. How much more kung darating pa hanggang, ewan ko.
kung ano mararating ang problema dito natin tungkol sa mga bensina. So, kailangan din ng marami mga exercise, horse riding, jogging, etc. So, marami mga forms of working out na dapat natin gawin para maging malusog ang katawan natin. Sinasabi, the God's Word teaches that our bodies are the temples of the Holy Spirit. Dahil sinasabi sa 1 Corinthians chapter 3, verse 17, paparusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, pagkat banal ang templo ng Diyos, at kayo ang templo niya. So, ibig sabihin na yung katawan natin, sinasabi templo ng Panginoon yun. Kaya, ang dapat natin gawin is that pangalagahan natin yung katawan natin. Huwag natin masyadong abusluhin, ano? So, ewan ko kung meron pang gumagamit ng droga. Ewan ko kung meron gumagamit sa inyo. Kung meron, bawasan. Itigil nyo na dahil hindi nakakasama sa katawan yun eh. Di ba? Yung alak, hindi na, yung alak, pwede rin, pero moderate lang. Hindi naman ginawa lang sa Biblia na huwag kang uminom. Uminom ka kung kailan yung katawan mo, sinasabi naman dun eh. Lalo-lalo kapag malamig, kailangan mo naman yung pagpainit eh. Kaya, ano ba, yung sigarilyo hindi maganda din dahil sinusunog mo lang yung pera mo eh, di ba? Baka, bibili ka pa ng gano'n, bili mo lang pagkain mo, mabubusog ka pa, di ba? Sugal, no? Dito sa Palermo. Mahilig ang sugal dito sa Palermo. Dahil nung una pa, magsisimula dito, nagsusukal daw ang taga Palermo, isinasala yung mga sojourno nila, yung passport nila, etc. So para makasugal lang sila. Para mabigyan pleasure ng kanilang katawan. Pero, Kristiyano na tayo, ginagawa tayo, dapat kalimutan din na yun dahil tayo ay templo ng Diyos. Amen? Paano masisira ang templo o iglesia ng Diyos? Kung tayo, ang mga kasapi, magiging makasanlibutan at spiritual masisira ang ating templo. So, ibig sabihin na, bilang isang mananampalataya, dapat lang ay piliin din natin yung mga kaibigan din natin. Eh, kung alam mo na ganito ang vision nito, huwag natin lumaki sa kanya. Iwasan natin ang ganung bagay. Para sa ganun, makikita yung pagbabago sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang ating templo o iglesia ay maaaring masisira sa pamamagitan ng mga kasalanan at mga pagkasalimutan na mga kasapi. Nasisira ito at huwag na pagtuturo, pagbahabahagi, alitan at paninirang puri sa isang kasapi laban sa iba. Kaya mag-ingat tayo, sino man sumisira sa iglesia ng Diyos ay sisirain ng Diyos mismo. Gusto niyo bang masira? Go your own way. Pero kapag ayaw niyo, makinig kayo sa sinasabi ng Biblia na huwag natin sirain ang katawan natin dahil ang katawan natin ito ay templo ng Panginoon. Amen. Ngayon ako kumikita sa relo ko. Gutom ka na, Pastor? Hindi. Mamatay ka? Hindi. May time limit ako. Maintain ko yung time limit ko. 45 minutes lang. 45 minutes lang. Huwag mo nang abutin ng 45 minutes. Okay, sabi ko 45 na lang. 44 na lang, brother. Okay. Berto, exercise increases mental strength. So, kung gusto nyo na yung malinis yung pag-isip ninyo, kailangan ninyo. No, ano ba? 10 minutes pa lang. Please, Marina ka, Pastor. Ha? Please, Marina. Sige. Okay. Malinaw yung pag-isip, kaya ganun. Exercise increases mental strength. So, kailangan talaga. Kapag exercise na tayo, feeling yung katawan natin ang lumalakas, pati yung pag-isip natin, lumalakas yung pag-isip natin. Kung ayaw nyo mag-exercise, maraming problema dati sa inyong buhay. Kaya, gusto nyo maiwasan, mag-exercise tayo. Ano ba ang kailangan sa pag-exercise sa mental strength natin? Tingnan natin kung ano sinasabi. 2 Timothy chapter 2, verse 15, pagsikapan mong maging karapat dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat kahiya dapat nagtuturo ng katotohanan. So dito, sinasabi dito na ang isipin din natin to help a mental strength ay pagsikapan mong maging karapat dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya at dapat nagtuturo ng katotohanan. Kung ang gawa ng isang manggagawa ay matatagpuan may defekto, siya ay mapapahiya. Kaya dapat yung mga namumuna, yung mga tungkol sa loob ng church, tayo dapat maging halimbawa sa ating paglilingkod sa Panginoon. Amen?
Kung meron kang makikita na si ganito, huwag yung tularan. Ang isipin niyo yung katawan mo lang ang tignan ninyo. Don't judge anybody, but see to it na yung katawan mo ang dapat mong siguraduhin na maganda ang ginagawa natin sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ganon din sa mga pinuno ng iglesia. So, let's see to it na wala naman perfecto, pero almeno, yung mga bawal, yung mga hindi dapat gawin yung mga namumuno sa iglesia. So, dapat ang namumuno ng iglesia, dapat walang kapintasan ang kanilang gawain. Ibig sabihin na, totoo gusto. Kung meron may makita na hindi maganda, so tao lang tayo. Anybody can do the things, pero hindi naman palagi na gano'n. There are times na hina tayo, there are times na maaari labag tayo sa pinagutos ng Diyos, pero importante, pa-realize natin na hindi tama yung ginagawa natin. Magsisi tayo sa ating kasalanan at i-improve natin ang ating paglilingkod. Para sa ganun, ang mental strength natin ay mag-increase sa araw-araw natin na pamumuhay. Amen? Higit sa lahat, ay dapat ay tama ang kanilang paghawak sa salita ng katotohanan. So, alam niyo yung Bible. Napakapal yung Bible, di ba? 66 books. Maraming tinuturo doon na dapat itama natin yung mga kinagistan natin na hindi tama ang tinuturo nila sa atin ng bata pa tayo. So, bago na tayo, dapat yung mga bagay na alam natin na hindi maganda, dapat iwasan natin yun. Sabi nila sa Abraham, panahon pa ng mga matanda na hindi na nagpapanti doon. Kaya gano'n nagsabi nila. Siyempre ng kupong-kupong, sabi nila sa Ilocano. Kaya yung panahon yun, sulit na yun. Hindi na panahon yun. Kung tinanin nyo, noong unang panahon, ay bihiro na makapanood ka ng TV doon, di ba? Sa inyong barangay, baka isa nang may TV doon. No? Kapag gabi, nandun kayo lahat. Sinasarapa yung bintana, yung mga kon, para hindi mabigyan yung bahay ng may bahay. So ngayon, radyo, o ano ba, yung mga panood. Pero ngayon, mamaya sobra-sobra. Sa isang tahanan, hindi pa magkasya yung 2-3 TV sa kanilang bahay. No? Lagi mag-ibada. Noong una, kapag gusto mong kumustahin yung mahal mo sa buhay, magsulat ka sa letter. Nung katapos ng letter, masyadong mahaba, may telegrama na. Pagkatapos ng telegrama, may social media na. So, mangyayari, tawag mo na, alam na nila lahat ang mangyayari. So, ganun na ang sitwasyon na yun. Kaya, dapat siguraduhin natin na lahat ng mga gagawin natin ay walang masasabi na hindi maganda sa buhay ng bawat isa sa atin. Dapat ay tama ang kanilang paghawak sa salita ng katotohanan. Kung ano ang sinasabi ng Biblia na dapat natin gawin, ito ang dapat natin gawin dahil alam natin, the world is becoming worse every day. So, malapit na muling pagbabalik ng Panginoon, di ba? Sinasabi din mga believer na malapit na dahil ito mga sign na nangyayari ngayon ay mababasa natin sa Biblia. Kaya, ready pa tayo pagbabalik ng Panginoon? Sino bang hindi naka-ready pagbabalik ng Panginoon? Sino bang walang Kristo sa kanilang buhay? Lahat na, meron na. Gusto niyo ba magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sino mauna? Para masabi natin na meron kayong buhay na walang hanggan. Mauuna daw ang pastor. Walang pinuno. Age level? Oh, si Brother Jude na lang ang mauna eh. Hindi pa rin para ready si Pastor. Ano? Hindi ka pa ready, Pastor. Kahit ka lang ng Panginoon, kahit ngayon na, okay lang sa akin, walang problema. Okay, kailangan ipangaral natin at ituro ng wasto at tapat sa mga kapatiran natin, lalo-lalo sa mga younger generation natin. Dahil kung tinanong mo yung younger generation ngayon, ay kakaiba ng panahon natin. Di ba? Maalala ko nung panahon ko, kung meron kang bisita sa bahay, kung meron sinasabi nila, bili ka ng ganito, huwag ka masyado. Hindi ka babalik agad, sige po ka pa ng maraming bagay sasabihin nila sa atin. Pero ngayon, mga anak ang kumaharap sa mga bisita natin, di ba? Ganun ang style ngayon. Kaya, ituro natin yung mga dapat ituro natin sa mga anak natin at ituloy natin yung maling katuruan na dapat malaman din nila. World
And nation leaders are aware of the need for education. So, alam nyo, sabi nila, education is the key to success. Sabi nila, wala akong may pamana na kayamanan sa iyo, pero sa pag-aaral, sa kaalaman lang ito, may pamana ko sa inyo sa sabihin ng mga magulang din natin. And that's really true. So, nung panahon namin, hindi ubra sa akin. Dahil hindi ako nakapag-aaral eh. Baka hindi kayo maniwala, high school graduate lang ako. Pero sa biyaya ng Panginoon, ginagamit naman niya ako. Dahil sa kahirapan, kaya hindi ako nakapasok sa college. Pero that's really true. Pero ngayon, mga anak natin, tapos sa School of Media, School of Superior, Universidad, etc. So, patas na ang pinapag-aralan ng mga tao. No? Ha? Bawi? Hindi pa tapos ang anak mag-aaral eh. Ewan ko kung kailan matapos. Oo, mahilig talaga. Hindi lumalabas kayo nag-aaral parati. Kasi, bali dalawang course niya yan. Tapos tayo yung pharmacist, tapos pinakuha pa nila ng veterinarian. Kaya, bali dalawang course niya, kaya hindi mo matatapos. Tatanungin mo, bibigyan ni request pa rin. Matapos na lang sabi nila. Dito, bawal magtanong sa mga nagano sa pag-aaral nila sa Pilipinas. Kulit-kulit natin yung anak natin. Sayang tinilog sa iyo, pinapakain, sabi nila sa iyo. Lalo hindi ka makapasa. Kaya, ang mga national leaders are aware of the need for education. Kung maalala ninyo sa ating bansang Pilipinas, our own president, o yung mga iba't ibang mga nation, di ba meron silang mga education minister? Pero, kawawa sa ating bansang Pilipinas, yung pinili ni Marcos na education minister, naging palpak naman. Sabi nila, wala akong alam ko, wala akong linya. Kaya anong nangyari? Pinag-resign. And then, maraming mga bagay na ginawa niya na hindi kalugod sa Panginoon. Pero, nung napalitan, hindi kumanta naman yung pagtuturo, yung mga sa education. Kaya, kung makikita ninyo, mga leaders natin, iniisip din nila yung pag-aaral, yung mga pagtuturo, yung mga guro, yung mga bata sa kanilang pag-aralan dahil ito ang magiging gabay nila paglaki nila sa kanilang buhay. Increasing mental power means reading, writing, and learning. Just as physical exercise, bodily strength, mental exercise increases mental strength. Okay, sabi niya dito, kung gusto natin na mag-increase yung mental strength natin, kailangan tayo magbasa. Read and read and read and you will read someday. Okay, kaya ewan ko kung mahilig pa kayo magbasa na yun. Ang binabasa niyo, mga text na lang, no? Pero nung panahon, makikita kapag magbiyahe ka doon, punta sa bus, sa treno, airyo, ang mga tao nakahawak ng libro, nagbabasa sila, di ba? Pero ngayon, hindi na. Wala na. Kapag sumakay ka sa bus, treno, o airyo, wala nang usapan. Dahil cellphone na ang hawak ng bawat isa. Wala nang batian. Basta cellphone na lang nakapokus ang isipan ng isang tao. Kaya maraming pagbabago nangyayari ngayon. Sabi na dito, reading, writing, learning. So dapat, kung ano nabasa natin, pag-aralan din natin. Just as physical exercise increases bodily strength, mental exercises increase mental strength. So, kapag gusto natin talaga na matuto sa salita ng Panginoon, mental exercise increases mental strength ng bawat isa sa atin. Exercise in the study of God's Word is needed most. So, kailangan magbasa tayo sa salita ng Panginoon palagi, mga kapatid. Ang tanong na, sino ba nagbabasa ng Biblia gabi-gabi, araw-araw? Sino maging honest sa inyo? Sino magtaas ng kamay? Sila. Oh, sila. Bakit sila? Bakit kayo rin? Oh, minsan. Minsan lang. Gawin yung panyon. Gawin yung habit yung pagbabasa ng salita ng Panginoon. Diba katulad sa pagkain natin? Subukan mo hindi kumain ng isang meal. Anong mangyayari sa iyo? Maghihina ba tayo, di ba? Kaya katulad din sa mag-aaral ng Panginoon.
Kung hindi tayo magbasa regularly, paminsan-minsan lang, hindi tayo magiging malakas sa ating mental strength, mga kapatid. Kailangan natin nabasahin natin. Kung nabasa yung Biblia, 66 books, so isang taon mababasa yung Biblia. Pero kung may kanahan ka naman, hindi lang 5, hindi lang 3 chapters na babasahin mo, make it a point of 5 na lang. Kung makaya mo 5 chapters, ikaw kung 10, hindi malapit na lang matapos mo yung Bible. Within 3 months, matatapos mo mabasa yung Bible. Ulitin mo ulit. Para sa ganun, ay may tanim sa isipan natin ang mga dapat natin gawin. Not only must we believe in His Word, but we must learn to rightly divide the Word of truth. So, kung nabasa natin, so saliksikin natin mabuti ang mga nababasa natin. At yung Word of truth ay dapat tumiral sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi kapag nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, mapapasin ninyo, ang katawan natin ay lumalakas. Hindi lang yung katawan, pati yung mental strength natin ay talagang malakas na akin. Kahit may mga problema na darating, so okay lang yun. Kasi yung mas kawan, sabi nila. Talagay nyo, wala akong problema. Marami kong problema, pero hinaharap ko yung problema. Hindi ko binabaliwala yung problema. Kahit maraming problema, tumatawa pa rin ako. Umaawit pa rin ako. O yan ang sikreto ko, kaya hindi ako masyadong tumatanda. Kaya kung gusto ng gano'n, subukan ninyo. And then makikita yung magbabago yung buhay natin. Amen? Okay? All who repent and forsake their sins will learn discipline and direction and receive deliverance through God's Word. So, sinasabi dito na kung talagang nagsisi tayo at naliparan natin ang kasalanan natin, ay makikita natin na nag-aral tayo ng magdisiplina ang katawan natin. At ito ang magdidirect, tumatanggap ng mga deliverance to God's Word. Ito ang tumutulong sa atin para unawaan natin talaga ang salita ng Panginoon. Kahit basa ka ng basa, kung wala yung Holy Spirit na gumagabay sa atin, mahirap natin intindihan yun. Kaya, yung mga guided by the Holy Spirit, tayo mga Christian, tayo binago ng Panginoon. Binibigyan tayo ng direction para maunawaan natin ang salita ng Panginoon. Amen. Kaya dapat isipin din natin na hindi lang physical strength ang kailangan din natin ang mental strength sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Oh, 20 minutes na. Lapit na. Number 3. Para hindi kayo antukin. Short lang yung message ko. Kaya baka napapansin ninyo, talagang yung oras ko talagang panay yung oras ko para sa deliverance ng Panginoon. Dahil kapag masyadong mahaba, inaantok kayo eh. Kaya may tapos kaya ito, sasabihin ninyo. So hindi ko naman kritika yung kasama ko. May mag-Chris na 1 kalahati, may isa mag-Chris ng 1 ore 20. Sabi ko, 2 prinsipo na yun, sabi ko naman eh. Dahil joke lang yun. Pagka mamaya, sinabi ni Pastor na ang Chris mo daw masyadong pahaba sa akin. Wala naman akong binanggit na pangalan. Kaya alam ko na kung sino kayo. Kilala yung mga yun. Kaya ayaw ko na magbanggit ng pangalan. Number 3, exercise increases spiritual strength. So, kapag nag-exercise tayo, hindi lang yung katawan natin, hindi lang yung mental, ang increase sa atin. Pati yung spiritual strength ay mag-increase kapag nag-exercise tayo sa araw-araw na pamumuhay natin bilang ang tunay na mananampalataya. Amen. Sa 1 Timothy chapter 4 verse 7, huwag mong pagsayahan ang panahon ng mga alamat na walang kabuluhan, sa halip magsanay ka sa kabanalan. So, sabi dito, Timothy, na kailangan huwag natin pagsayahan ang mga panahon ng alamat na walang kabuluhan. Ibig sabihin, yung panahon ng kupong-kupong, sabi nila, huwag mo nang bigyan ng pansin yan. Ang dapat natin gawin ngayon, bilang isang tunay na mananampalataya, ay dapat magsanay na tayo sa kabanalan. Amen? So, no need to elaborate kung ano yung isip ng kabanalan. Kung alam mo na mali ang isang bagay, huwag mo nang gawin. Isipin natin kung ano ang tama sa paglilingkod ng Panginoon. Yan ang tutukan natin sa buhay natin bilang isang tunay na mananampalataya. Amen? Tinawag ni Apostol Pablo na alamat at mga sabi-sabi ng mga tatanda
na fake na turo ngayon. Sabi ko kanina, so yung mga ancestors natin, so ibang yung turo nila, iba rin ang turo ngayon. Kasi nung unang panahon, mahirap lang na makarinig tayo ng salita ng Panginoon noon o makahawak ng Biblia dahil tulad ko, sa Pilipinas ako, lagi akong nagsisimba doon, linggo, pero wala ka naman hawak ng Biblia. Hindi mo naman sinusubaybayan kung ano sinasabi nila. But actually, alam niyo kung bakit ako nagkaroon ng Biblia bago ako nakapunta dito sa Italia? Iba sa Catholic, yung Torres de Mayo noon eh. Sabi nila, may sobre na ibibigay nila. Kung sino ang pinakamalaking halaga na ibibigay, pabibigyan pa lang ng Biblia. Kaya doon ang pagkakataon, nabigyan ako ng Biblia. At nagpagpunta ko dito, Ilocano naman, mahirap basahin ng Ilocano eh. Kaya dinala ko dito, kung nandito na ako, unti ko nang binabasa. Pero, kung nag-aaral na ako, dinagalo ko na ng Ilocano na Biblia dahil mahirap basahin yun. Kahit Ilocano tayo, mahirap basahin ng Ilocano, I tell you. Kaya, anyway, kung Biblia na, marami kong pinabigay ng Biblia ko na nagamit ko na para almeno magpabasa naman yung ibang kamag-anak natin. Kaya, dapat bawat isa sa atin itanggihan ng ganitong katuruan. So, dapat ibig sabihin dito na kung ano ang tama na dapat natin paniwalaan, yan ang dapat natin gawin. So, ang mga bulang katuruan na ito ay tulad ng mga kismis at kwento na gustong pakinggan ng mga mangmang at di mananampalataya babae. Ilang babae, lalaki din naman eh. Di ba? Kapag kismis, parang maraming gustong makapag-kismis eh. Pero, sa salita ng Panginoon, kunti lang ang gustong makinig sa salita ng Panginoon, di ba? Or kismosa na lang. Anong tawag nila? Mariko, anong tawag nila? Marisol. Marisol yun. Marites? Di ba yung Marites? Ano ang latest ang Marites? Anong Mirasol? Marisol? Oo, bakit na kayo? Kaya, sa buhay natin, tanggihan natin ang ganitong katuruan. Hindi lang dapat natin ituro sa iba, dapat din natin sundin ang mga ito para magiging malakas ang spiritual strength ng bawat isa sa atin. Amen? Physical and mental strength are received when we flex our physical and mental muscles, and spiritual strength is gained by flexing our spiritual muscles. Alam niyo mga kapatid, yung physical and mental strength natin ay makakakamtan natin when we flex our physical and mental muscles, dahil spiritual strength is gained by flexing our spiritual muscles. Kaya nga, para lumagas ang spiritual strength natin, sundin natin kung ano siya sabi ng Biblia na dapat natin gawin. Dahil parang tawag yun na hindi parang tawag yun, flex ang Biblia na flex na para hindi ko lang kuha yung word nun. Para magiging exercise yung katawan natin. So kailangan ng exercise natin ang spiritual strength natin para lumakas ang kalagayan natin spiritually, mga kapatid. We gain physical strength as we wait on God's prayer and claim His promises. So, alam niyo mga kapatid, ang spiritual strength natin ay hinihintay natin through prayer at kung ano ang itinagda ng Panginoon sa atin. So, yan ang nakakamtan natin. Pero kung hindi will ng Panginoon, mga request natin sa Kanya, hindi naman nasasagot yun. Dahil ang mga request natin ay nakabase kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kaya dapat magpa-submit tayo kung ano ang will ng Panginoon. Yan ang dapat natin gawin. Kung natin kontrahin ng Panginoon, walang mangyayari sa atin kapag kontra tayo sa Panginoon eh. Ang dapat natin gawin, sundin natin siya at magtiwala tayo sa kanyang tulong, gabay sa buhay ng bawat isa sa atin. We gain spiritual activity and God's prayer and His promise. Kaya na, lahat tayo, marami tayong gusto mangyari sa ating buhay. Marami tayong request sa Panginoon. Pero kung minsan, hindi niya sinasagot mga request natin dahil hindi pa panahon yun eh.
hindi, o ibig sabihin na hindi ugma yung gusto natin na mangyari sa will ng Panginoon. Kahit kung minsan hindi tayo nagre-request, ang Panginoon ibinibigay niya yung mga gusto natin makamtan, di ba? Kaya mag-request tayo sa Panginoon. So yung, alam naman na totoo naman yung mga request natin. Kapag mag-request tayo sa Panginoon, di ba? Sa natin, sister, brother, pastor, ipag-pray nyo na kami dahil ganito. So, kahit ipag-pray, kung wala ka namang kilos, walang mangyayari yun. Wala ka namang, anong tawag doon? Intention na gano'n. Kapag mag-request tayo, ang masasabi ko sa iyo ay kung mag-request kayo, dapat sincere yung pag-request ninyo. At kapag nasagot na yung mga request ninyo, huwag kayong huminto manalangin. Mas lalo kayo magtiwala sa Panginoon. Mas lalo kayong lumapit sa Panginoon. Lord, thank you. Ang mga blessings, mga ganito, ganyan. So, dapat ang mentality natin, mga kapatid. Kung ano ang ibinigay ng Panginoon, salamatan natin. Di ba? Huwag tayo magreklamo, Lord, bakit ganito ang binigay mo sa akin? So actually, halos wala ng trabaho ko. Impression ko lang inasahan ko. May 2 part-time pa, na 1.5 oras, 2 oras. For the meantime, dahil wala na yung mga trabaho ko. Ewan ko, di ata magustuhan yung servisyo ko, o ayaw na yan. Baka masyadong malinis na yung bahay nila. Kaya ayaw nila ko. Pero, habang meron naman, bakit ayaw ko? Malakas pa naman ako eh. Kasi kapag nasa bahay ka na, iba yung pakiramdam mo, hindi ka sanay na gano'n. Ay, anong iniisip mo, anong gusto mong gawin? Pero ako, mula nung walang trabaho ko, sabi ko yung totoo sa iyo, pag-isip ko sa umaga, aakyat ako dahil may terrace ang bahay namin, inalagaan ko yung mga tanim ko. At napapakinabangan ko naman yung mga tanim ko eh. Kung minsan, tapos na, alangan, nandun ka na maghapon. Kung ano nakikita ko dahil alam ko naman magtahi kung anong tinatahi ko, kung i-repair ko yung pantalon ko, kung masikip o baluwang, mga long sleeve ko, etc. Maliban sa brief o panty, hindi ko tinatahi na yun. Tinatapon na lang kapag luma na. Ay, tinatahi lagi, pwede pang makinabangan. Kaya para hindi masayang yung oras ko. At ang oras ko talaga, actually, tell you, gabi-gabi nag-aaral ako ng salita ng Panginoon. Kapag may panahon ako na ginagamit ko yung cellphone ko, bago matulog, nakikinig ako ng music. Talaga gano'n ang routine ko araw-araw. Kaya, di ba nagtataya nila, bakit si Pastor alam niyo yung mga latest na kanta, sasabihin nila? Dahil mahilig ako mag-research na bago mawitin. Sabi niya mga pastor, ewan ko ba, nagugulat kami, hindi namin alam yung ginaawit ni Pastor, sabi nila sa akin. Kapag anniversary, di ba bago lahat ng ginaawit ko, hindi nyo napapakinggan yung iba yun. Pero lumalabas doon kapag anniversary. Kaya talaga ang routine ko. Doon ako mahilig talaga. Kaya, yung mga tao mahilig sa music, hindi halata na tumatanda kayo. Di ba? Tumatawa si Sam eh. Totoo yun. Kaya, gusto niya maging habit. Mag-habit kayo na umawit sa salita ng Panginoon. At ito nakaka-encourage sa inyo. Ito tumutulong sa inyo para lumakas ang spiritual strength natin. Alam niyo si Brother Danny, hindi pa naman member yun, pero tinuturuan namin ng mga ng spiritual song. Sabi niya, parang magaan yung kalooban mo, sabi naman niya. Tanong ka lang sa akin kung anong gusto mong awitin, kung bago, luma, ibigay ko sa'yo, practice mo, sabi ko. Brother Benji, gagawis ka. Pero mamaya, sa kata niya, paawitin nila yun. Dahil sinabi ni Pastor Leo, awit na sa anniversary natin, sabi ni Brother Dani. Kaya, kapag paawitin ka na lang, huwag mo nang iingay yung side B, kung anong meron doon. Kung hihingi sila ng encore, okay, magbigyan mo. Sabi ko kay Pastor Leo, huwag mo akong paawitin sa anniversary ninyo, sabi naman ni Sister Lina. Oo, tama na, dahil pag una si Pastor, umaawit ko yung anniversary, sabi nila. Hihinto muna siya. Maniwala naman kami, sabi naman nila. Tignan natin kung ano mangyayari sa anniversary ng Catania. Okay, letter C. We become hale or strong and healthy Christians as we increase in the fruit of the Spirit, love, joy, peace, suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance, as sinasabi sa Galatians chapter 5, verses 22 to 23, subalit ang bunga ng Espiritu Santo ay pag-ibig, kagalakan,
kapayapaan at kagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay. Kung isang tao ay mabuhay sa Espiritu, siya ay kakakita ng Espiritu Santo sa kanyang buhay. Tandaan natin na ang bunga ng Espiritu Santo ay iba sa kaloob ng Espiritu. Ang mga kaloob ng Espiritu ay ibibigay sa maraming Kristiyano sa iba't ibang panahon. Ang bunga ng Espiritu ay kailangan makita lagi sa lahat ng Kristiyano. Pag-ibig, so dapat makita ang pag-ibig sa atin. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Ang tanong, may pag-ibig ka sa Diyos at sa kapwa. So dapat ito ang umiral sa atin. Kagalakan. Yung spiritual kagalakan, ang kagalakan ito ay nanatili sa kabila ng paghihirap at pagkurusa. Kaya mayroon ba kayong kagalakan? Nakakaranas kayo ng problema? Payapaan. Unang-una sa lahat, ito ay kapayapaan na nagsisimula sa Diyos. Ang mga mayayaman, sabi nila, kung gusto mong kapayapaan, dapat marami kang kayamanan, etc. Pero may kapayapaan sila sa material na bagay, pero hindi naman sila nakakatulog di ba? Ayaw nila matulog sa gabi dahil ayaw nila na mawalan kanilang kayamanan. Samantang tayo, tagalinis na ng kubet, tagalinis ng bahay. Nakakatulog tayo, may kapayapaan tayo dahil the reason is, meron Kristo sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Katyagaan. Ito yung pagtitiis na sinasabi. Katyagaan. Katyagaan ang pagtitiis. Ang pagtitiis sa pagsubok at kahirapan. Kailangan magkaroon tayo ng pasensya sa mga kahinaan at mga kasalanan ng ating mga kapatid. Kung nagkasala ng kapatid natin, ano ba ang nangyayari sa atin? Nalulusunod tayo, di ba? Wala tayong pagtitiis kung minsan. Ganito naman ang kanyang ginawa. So, dapat, kailangan na magkaroon tayo ng pasensya, mga kapatid. Sa mga kahinaan ng kasalanan ng ating mga kapatid. Kung tayo kayo nagkasala, ano naman ang masasabi nila sa atin? Kaya, dapat, pero pagtitiis, other thing is kabaitan, ay ang pagiging maawain, mapagpatawad. Sino bang hindi nagpapatawad sa inyo? Wala ba? Lahat tayo nagpapatawad? Kung hindi kayo magpapatawad, atake kayo. Sakit ang puso ninyo. At anong bagsak niyo? Hospital o 5 feet below the ground. Kaya dapat magpatawad tayo mga kapatid. Amen. Kabutihan. Ang kabutihan ay naghahanap ng pagkagawa ng mabuti sa lahat ng tao. Ang tanong, pinipili ba natin yung kabutihan na ginagawa natin o sa mga malapit lang sa atin, tayo mga mabuti sa kanila? So, sabi dito, ang kabutihan ay naghahanap ng magkagawa ng mabuti. Sabi rin, sa lahat ng tao, hindi lang yung mga close sa atin. Kapag ang kabutihan ay makita sa buhay ng bawat isa sa atin. Katapatan ay nangangahulugan ng maging tapat at magpagkatiwalaan. Ang tanong is, tapat ba tayo? Magpagkatiwalaan ba tayo? So if the answer is no, so kailangan na pagpunin natin. Kahinahunan ay hindi lang sa panlabas ng kaugalian, kundi pati panloob natin espiritu. Ang panloob ng kahinahunan ay katulad din ng pagpapakumbaba. Ito ang ikamaselan sa mga bunga ng espiritu, madali itong mawawala. Palaluan na siyang kalaban ng kahinahunan, pagpapakumbaba, kadalasan hindi na napapansin ang ating kapalaluan. So, dahil kung minsan, nakikita natin, pakita natin na ganito ka, siya ganito. So, pero tingnan natin ating sarili. Nakikita ba sa atin ang kahinahunan? Ang tingin natin sa ating sarili ay mapagpakumbaba na tayo. Pero, sa isang sandali lamang, na insulto sa atin, agad tayo nasasaktan. So, bakit? Hindi natin matanggap yung mga sinasabi nila sa atin na kontrol sa atin. Pero, ang bunga ng Espiritu Santo, ang kahinahunan na sinasabi dito, ito ang dapat makita sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil sa kapalaluan, hindi natin maalis ang kapalaluan natin. Ang Espiritu Santo lamang ang makagawa nito. Tanging Espiritu ang magpapahinahon, nagpapahinam at nagpapakumbaba sa atin. Na mula sa kalooban, kailangan natin panalangin lagi ang pagkakaroon ng kababaang loob. So, kapag manalangin tayo,
dapat ipag-pray natin sa sarili natin yung mga negative na nangyayari sa ating buhay. Na dapat ihito ng Panginoon na ganito, mayabang ako, hindi ako mahinahon, hindi ako mabuti. Marami yung mga bagay na yun. Dapat panalangin palagi sa Panginoon na ipagkaloob niya sa buhay ng bawat isa sa atin. And last, na sinasabi dito, ng bunga ng Espiritu Santo is that pagpipigil sa sarili. Ito'y nangangahulugan ng pagpapalalim ng dating kasalanan sa sarili sa Espiritu. Ito ay pagtagi sa mga nasa laman. Ang tanong nga, meron tayong pagpipigil sa sarili? Wala yata. Meron ba tayo? Oo. Okay. Yung iba ayaw sumagot eh. Iba ayaw sumagot dahil wala silang pagpipigil sa sarili o nahiya lang sila magsabi. Pero, dapat baguhin natin o wala tayong pagpipigil sa sarili. Dahil kapag ang isang tunay na mananampalataya ginagawa ng Espiritu Santo, makikita sa atin ang pagpipigil sa sarili. Amen? Tandaan natin, ang siyam na bunga ng Espiritu Santo ay hindi matatamo dahil sa ating mga gawa at pagsisikap, kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nandiraan sa atin. Ibig sabihin na wala tayong kakayahan. Maliban kung ang Holy Spirit ang gumagabi sa atin, magagampanan natin ang mga tungkulin natin ito ng bunga ng Espiritu Santo. Kung nakikita sa ating buhay ang mga bungang ito sa mga gawin, tinutupad natin ang kautusan ng Diyos. Amen. Walang nagsasabi na si Diablo ang bungang ito. Walang batas laban sa mga bagay nito. Dahil ang bunga ng Espiritu Santo, ang Holy Spirit, ang Diyos mismo, ang nagpapakita sa atin ang bunga na dapat natin gawin bilang ang tunay na mananampalataya. Amen. Oh, 45 minutes na. Kaya, bilang conclusion sa ating mensahe sa umagang ito, ang exercise ay malaking tulong sa buhay natin, kaya huwag natin kaligtaan ito, mga kapatid. Saliksikin natin mabuti ang ating sarili sa mensahe ito, at tanungin natin ang ating sarili, gusto ba natin mag-increase ang physical strength natin? How about our mental strength? And most especially, how about our spiritual strength? Sundin natin ang advices ng Apostol Pablo at makikita natin ang ating sarili na malaking pagbabago sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? So, manalangin tayo ng Panginoon. Magbanal sa langit, muli ka na pupuri na salamat sa ikaputihan. Purihin tayo sa pati Diyos na tapat Diyos sa dakilang Diyos na Espiritu, Diyos na may kontrol sa lahat ng bagay. Panginoon, maraming salamat muli sa oras na ito. Maraming salamat sa mensahe ng pakinggan tungkol sa exercise ng system. Panginoon, sa datong bagay nito, itinuro mo sa amin kung anong dapat namin gawin bilang isang tunay na mananampalataya na hindi lang physical, kasama din ang mental, higit sa lahat kasama ang spiritual strength namin. Kaya tulungan mo kami ang tatlong bagay ito namin na itanim sa isipan namin at magamit ito sa pang-araw-araw na pamumuhay. At patawad din dahil sa aming buhay, hindi namin nagagampanan ang mga bagay ito sa aming buhay. Kaya maraming bagay na naghihina kami, dahil kulang kami nag-exercise sa tatlong bagay ito. Kaya patawad sa mga pagkukulang po namin. Kaya sa pamamagitan ng mensahe ito, naway maging paalala sa amin na dapat i-maintain namin ang tatlong bagay na ito para maging maras kami, Panginoon. Tuloy nga, kung wala ka sa aming buhay, wala kayong magagawa, kaya kailangan namin yung gabay ng Holy Spirit at gumagabay sa amin para magampanan po namin ang aming matungkulin sa tunay na mananampalataya. Kaya tulungan mo kami mahalan, magpatawad, magtulungan, mag-encourage sa bawat isa. Kung ano man ang kita mo na maganda na narin namin pagtulong sa kapwa, tulungan mo kami na ito ang panatilihin namin na alisin mo ang division sa lugar-lugar, pagkakabahagi, pagkakaikapi, pagkos. Ang unity ang dapat makita sa buhay ng bawat importante. Kaya maraming salamat muli. Lahat ng ito tinatas po namin. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon Diyos at Nagpagligtas. Amen.